Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Pasensya na sa angulo kasi naka-order ako ng camera stand na pang ground effect. Anyway, ito, yung mga last videos na nilalabas ko tungkol sa skills. So, tingnan naman natin yung practical application. Ito, meron akong skill na gusto talagang matutunan dahil napakahalaga nito. At sa gagawin kong paliwanag, sa tingin ko makukuha nyo kung bakit siya mahalaga. Yun yung skill na understanding how your tires understanding tire wear. Okay, ibig sabihin uunawain natin yung nangyayari sa gulong. Okay, parang malabo pa, no? Parang walang silbi, no? Hayaan yung ipaliwanag ko. Tingnan natin. Kung naiintindihan ko yung tire wear o yung nababasa ko kung anong nangyayari sa gulong, maiintindihan ko kung anong klaseng setup ng suspension ang kinakailangan kong ayusin. Remember, tires and the wheel, they are parts of the suspension. Kasama siya sa suspension, ang tires at saka ang wheels. Okay, so let's focus on the tire. Now, I'll pick you up. Tingnan dito. So meron tayo dito mga threads. Okay, yung siping o kung ano man tawag natin diyan, kung anong gusto niyo itawag. Now, ito, sample natin to. 'Di ba, dalawa yung kanyang edge. Yan, itong edge na to at saka itong edge na to. Dito ang direction ng under ng gulong, 'di ba? Okay, so itong edge na to, pag umikot ng gulong, imagine niyo, ito yung unang tatama sa kalsada, tama? Okay, so ito ang tawag natin dito is leading edge. Okay, ito, yan, itong kasunod niya, ito yung trailing edge. Okay, now, itong leading edge saka trailing edge, over the period of time, mararamdaman natin, pag pinakaramdaman natin, no, may pagkakaiba siya. Itong trailing edge parang sharp, parang nagiging sharp, nahahasa. Pero itong leading edge parang nabibilog o nagiging rounded yung edge nya. Tingnan natin yung iba. Itong mas malaki, tingnan natin. O tama, it's the same thing. Yung kanyang trailing edge sharp, matalas. Yung kanyang leading edge pabilog. Tingnan natin nga, ito rin. Tingnan natin yung maliit. Kahit yung maliit, ganun din. And I'm assuming, yan lahat pinapakaramdaman ko, ganun lahat siya, even dito sa kabila. Okay, so anong ibig sabihin yan? Okay, ang ibig sabihin, kung ang leading edge ay rounded at ang trailing edge ay sharp, ibig sabihin daw nun, yung rebound ng shock ay masyadong mabilis. Ano yung rebound? So, pag ang suspension ay nag-compress, pag siya ay bumalik, yun ang rebound. So, ito yung compression, ito yung rebound. So, ito yung compression at ito yung mabagal na rebound. Yan. Ito naman yung compression at ito yung mabilis na rebound. Yun. Okay, compression, slow rebound. Compression, fast rebound. Fast rebound, pumipitik, di ba? So pag mabilis ang rebound, meron yung epekto sa handling ng motor. Okay, ipaliwanag lang natin kasi maraming nalilito sa term na handling. Ang handling sa big bike or sa motor, ang ibig sabihin niyan is yung kanyang grip performance. Nakadalasan, yan ay kung paano mo i-describe yung kanyang cornering performance. So ang handling, grip performance, straight, braking, acceleration, cornering, yun yung grip performance, yun yung handling. Okay, kasi maraming nalilito, sabi nila nung iba, uy, ang ganda ng handlebar, ang lapad, mataas, maganda ang handling. Hindi po yun handling. Okay, yun ay ergonomics. Okay, balik tayo dito sa tire reading. Okay, so ngayon nakita ko na
masyadong mabilis yung rebound ng shock ko. Ang epekto nun sa handling, pwedeng dahil pumipitik yung likod pataas, napapwersa ngayon na tumukod yung unahan. Kasi 'di ba, yan yung motor. Kung anong nangyayari sa hulihan, may epekto sa unahan. At vice versa, para yung siso, 'di ba? O kaya ganyan. Ayan, o kaya ganon. So pag masyadong mapitik yung rebound sa likod at yung compression sa harap ay masyadong malambot, ang pakiramdam mo tuwing ikaw ay pepreno at tuwing ikaw ay mag-engine braking, pumipitik ka pauna. Pag pumitik yan pauna, nag-change ng mabilis yung rake and trail, masyado siya ngayong snappy sa cornering. Masyado siyang twitchy sa cornering. So ngayon, ang mangyayari, tuwing corner entry, babagalin mo yung speed mo kasi twitchy. At mawawala lang yung pagiging twitchy niya kung babagal ka. So mabagal ka ngayon, di ba? So may iwan ka ng mga tropa mong kamote. Kawawa ka naman. Di ba? Ngayon, kung halimbawang masyadong mapitik yung rebound, tapos masyadong matigas yung unahan, ang mangyayari, pag pitik yung rebound, matigas yung unahan, hindi siya magkukompress, ang mangyayari, yung motor, nawawalan ng weight bias. Anong ibig sabihin nun? Mako-compromise yung grip. Anong ibig sabihin nun? Pag yun nangyari sa corner, boom, low side. Or boom, high side. So napakahalaga ng papel o napakahalaga, wait lang. Napaka-importante ng halaga ng proper suspension setup sa handling ng motor. At dahil ang tire ay parte ng suspension, napakahalagang maintindihan kung ano ang nangyayari base sa kung anong ipinapakita sa atin ng tires dahil dun sa nakikita nating tire wear. Yan. So ngayon, dahil sa mabilis ang rebound ng motor ko, alam ko na ang gagawin ko. Ang gagawin ko, pupunta ako dun sa shop, yung rebound adjuster, babagalan ko ng konting, dadagdagan ko yung rebound para medyo mas matigas ngayon yung balik, para mas may resistance, di ba? So isasarado ko ng kaunti pa yung kanyang valving sa loob para yung flow of hydraulics mabagal, para yung rebound niya hindi masyadong pitik, kumbaga suabe lang. Hahanapin ko yun ngayon, tetestingin ko ngayon yun. So ito, i-adjust ko yung rebound, dadagdagan ko yung rebound papunta sa hard side or slow side, kumbaga slow rebound, pababagalin natin. At sa isang linggo, pag nag-ride uli ako, titingnan ko uli yung tire wear. Magbabago yan. Ngayon, makikita ko dyan, mapapansin ko, uy, nagbago na, okay na. Ibig sabihin, nahanap ko na yung rebound settings para dun sa ride na ginawa ko. Let's say sa Marilaki. Pero ito, take note, yung settings ko sa Marilaki, pag dinala ko yan sa Nuvali, pag dinala ko yan sa Laguna Loop, pag dinala ko yan sa Batangas, pwedeng hindi yun mag-work. Kasi pwedeng dapat meron akong iba pang settings dun naman sa ride sa ibang lugar, depende sa condition. Or what if itong settings ko ngayon sa Marilaki for dry conditions, paano kung wet conditions? Pwedeng baguhin ko rin yan. Again, yun ay dahil aaralin ko kung anong ibinibigay sa akin na senyales ng tire wear. Yan yung isa sa mga skills na gusto kong ma-master. Nasimulan ko ng aralin yan dahil kay Dave Moss. Hanapin nyo na lang siya sa internet. Dave, that's M-O-S-S. I believe he is the #1 motorcycle suspension tuner in the world. If not #1, but the best. Or if not the best, but nasa top 2 siya. Nasa top 2. Okay? Siya yung top 2, tapos yung top 1, patay na. Okay? So, natutunan ko yan kay Dave Moss. But right now, ito sa kilatis ko, this is fairly normal itong napapansin ko. Okay na to sa akin. Hindi ko na to babaguhin. Kasi sabi ni Dave Moss, ang mga factory stock motorcycles daw from the manufacturer, from the factory, medyo talaga mas mabilis yung kanyang shock rebound
dahil daw it's to compensate for the different riding styles of different riders. Sabi sa akin ni Dave Moss nung ikinonsulta ko sa kanya to, this is okay daw. Yung nararamdaman ko dito, it's not that fast. It is fast but not too fast. Sabi niya, kahit wag ko na daw baguhin yung rebound settings, okay na daw sa akin to. Eto, dadagdagan ko pa. Hindi ko na talaga pwedeng baguhin ng shock rebound kasi nakasagad na siya sa slowest setting or hardest rebound setting. Ito na yung pinakamabagal na rebound reaction ng shock. So ngayon, dahil limited ako doon, pwede kong laruin ngayon yan sa tire pressure. Napakarami ko ng videos tungkol sa tire pressure. Sana mahagilap nyo yun, pero gagawa ulit tayo ng mga bago. So ngayon, dahil wala na akong choice sa rebound settings, lalaruin ko na ngayon sa tire pressure. And again, I will test ride, titingnan ko. And it will depend on the situation, on the riding conditions, temperature, environmental factors, yung pagra-ride ko, yung skill ko, yung mood ko, iba't iba yan. Kaya para sa akin, napakasarap na matuto ng suspension setup or ng suspension settings dahil parang kinikiliti mo lagi yung motor mo, parang lagi mong kinakalikot, kinakalabit yung motor mo para makuha yung tamang suwabing performance, yung masarap na performance. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.